Bakit ang pamumuhay ng magkasama bago ang kasal ay tinuturing na nabubuhay sa kasalanan? Ang tanong na ito ay mas madaling sagutin kung ang Biblia ay gumawa ng isang malinaw na pagpapahayag tulad ng pamumuhay ng magkasama bago ang kasal o sa labas ng kasal ay nabubuhay sa kasalanan. Dahil ang Biblia ay walang ganun tiyak na pahayag, marami, kabilang ang ilan na nag-aangking Kristiyano, ang nagsasabing ang pamumuhay ng magkasama sa labas ng kasal ay hindi nabubuhay sa kasalanan. Marahil ang dahilan kung bakit walang malinaw na pahayag ang Biblia ay dahil noong unang panahon ng Biblia, ang kaayusan ng mga walang asawa na namumuhay bilang mag-asawa ay medyo bihira, lalo na sa mga Hudyo at Kristiyano. Para sa mga layunin ng bidyong ito, kapag tinutukoy natin ang pamumuhay ng magkasama, tinutukoy natin ang pamumuhay ng magkasama bilang mag-asawa, kabilang ang mga sexual na relasyon ng hindi kasal. Hindi natin tinutukoy ang isang lalaki at babae na nakatira sa isang bahay ng walang relasyong sexual. Habang ang Biblia ay hindi gumawa ng isang tahasang pahayag tungkol sa pamumuhay sa kasalanan, hindi ibig sabihin na ang Biblia ay ganap at tahimik sa isyong ito. Sa halip, kailangan natin pagsamasamahin ng ilang mga kasulatan at kunin mula sa mga ito ang prinsipyo na ang anumang sexualidad sa labas ng kasal ng isang lalaki at isang babae ay kasalanan. Maraming kasulatan ang naghahayag ng pagbabawal ng Diyos sa sexual na imoralidad. Gawa 15:20, 1 Korinto 5:1, 6:13, 18, 10:8, 2 Korinto 12:21, Galatia 5:19, Efeso 5:3, Colosas 3:5, 1 Tesalonica 4:3. Ang salitang Griego na isinaling sexual na imoralidad o pakikiapid sa mga talatang ito ay porneia, at literal ito nangangahulugang labag sa batas ng pagnanasa. Dahil ang tanging anyo ng legal na sexualidad ay ang pag-aasawa ng isang lalaki at isang babae. Genesis 2:24, Mateo 19:5. Kung gayon, ang anumang bagay sa labas ng kasal, maging ito ay pangangalunya, pakikipagtalik bago ang kasal, homosexualidad, o anumang bagay ay labag sa batas. Sa madaling salita, kasalanan. Ang pagsasama bago magpakasal ay tiyak na kabilang sa kategorya ng pakikiapid, pagkakasala sa sexual. Inilalarawan ng Hebreo 13:4 ang marangal na kalagayan ng pag-aasawa. Dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Ang talatang ito ay nagbibigay ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng dalisay at marangal, pag-aasawa, at yung sexual na imoralidad, anumang bagay sa labas ng kasal. Dahil ang pamumuhay ng magkasama sa labas ng kasal ay kabilang sa kategoryang ito ay kasalanan. Ang sinumang naninirahan sa labas ng legal na pag-aasawa ay nag-aanyaya sa kawalang kasiyahan at paghatol ng Diyos. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.